Hi guys, magandang araw. So ngayon, bigyan ko lang kayo ng konting tips yung usual na ginagawa ko pagka nag-maintain ako ng mga airguns. Siyempre minsan hindi mo naman madalas nagagamit, so most of the time nasa hard case. So tulad nitong sa itong BSA R10 natin, yan, bihira lang din siyang magamit. Surrounded siya, tapos pwede siyang lagyan ng dito, silencer. Okay. Ang tip dito is pag itinatabi nyo siya, ewan ko lang kung kano, yan, huwag nyo i-full bar, kahit kalahati okay lang, basta kailangan may hangin siya. Para kahit pa paano makaano yung mga o-rings niya, kumbaga expanded yung mga o-rings niya. Kasi pag hindi siya expanded tapos naiwanan nyo siya medyo alam nyo na natambak, tapos mainit dito sa atin, tendency kasi niya kumukunat. So yun lang naman yung yung sa based on my experience. So kung meron mang iba na masasuggest, mas okay, diba? At least mas may natutunan tayo. Tapos itong mga barrel nito, actually itong shroud nito is natatanggal to, lilitaw yung pinaka barrel niya sa loob. Actually yung barrel niya hanggang dito lang eh. Yan. Tapos threaded din siya, hindi ka na matanggal guys, medyo mahigpit din kasi threaded din siya, so pwede mo rin siyang lagyan ng silencer diretso dun sa barrel. Pero ako kasi dito na as shrouded na siya, tahimik pa to, ganda to, tsaka malakas to. Ito, classic to, MK2 .22 din siya. So dito ang ginagawa ko lang dyan, nilalagyan ko lang siya ng gun oil. Nilalagyan kong gun oil yan. Tapos yung dito sa may bolt niya, sa may kasahan niya, sa may bolt niya mismo, no? Dito sa loob, kung mapapansin nyo kasi, ayan, naka-safety yan. Okay, yan na natin, ayan o, yun, pansin nyo, may goma yan dun, yun o. Yan, may goma. I-lubricate nyo siya. Maganda yung yung silicone oil. Yung silicone oil ni Crossman, maganda yan. Well, kasi yung part na yun, sabi ko, dapat insulated. Tsaka yun nga pala guys, lagi nyong ididikak ng airgun nyo. Ito kasi pwede itong ididikak. Hawakan nyo lang to, tapos pull yung trigger. Okay na yan. Kaya kahit pindutin mo siya, wala, hindi ko patak yan. Pero always keep it on safety. Ayan, ito yung lock mo sa magazine niya dito. Okay, so yung Crossman na oil, yun, gamitin nyo yun. Ito ang ginagamit ko para sa mga metal parts. Ilagay nyo lang ito sa isang basahan, tapos pahid nyo lang siya, sa mga exposed na metal, yung metal. Yan, yung shroud, usually naalis ko yan talaga, tapos nililinis ko yung barrel. Yan. Tapos gusto namin ko yung silicone oil. Gun oil, ito maganda to, sa mga CO2 powered na airgun, maganda rin to. Lalagyan nyo yung CO2, lagyan nyo yung tip pag gagamitin nyo. Nasa ang nangyayari dyan, isi-circulate na itong gun oil sa loob, sa internals.
Kaya nalulubricate yung loob. Yun yung sa CO2. Pero dito huwag nyo lalagyan. Yun lang ang lagyan nyo yung sa bolt. Ito, pwede rin to. Sa Lazada na tama. Ito. Pwede rin to. Okay. Pwede rin to. Basta doon nyo lang gagamitin. Huwag nyo gagamitin sa iba. Okay. Tapos, once in a while, syempre, habang nililinis nyo, bago nyo siya linisin at bago nyo itabi, ano yun, iputok nyo kahit mga 3 to 5 rounds lang. Pwede mo yun. Basta at least nag-circulate lang. Tapos yun nga, huwag nyo hayaan na puno yung air tank nyo. Okay? Yun lang. Kung may comments kayo and suggestions, welcome to your welcome. Thank you po.